Hindi pwedeng mapanis ang impormasyon. Yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa binuong Independent Commission for Infrastructure. Kaya ayon sa Pangulo, dapat ay maging mabilis sila sa pag-aksyon. Kaugnay niya, muli naman tiniyak ng Pangulo na hindi may impluwensyahan ng mga politiko ang investigasyon ng ICI kontra korupsyon. Nagbabalik si Glazel Pardilla sa report. Kumpleto na ang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na hahabol at magpapanagot sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control project. Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatayong chairperson sa komisyon. Yan ang retiradong Associate Justice ng Korte Suprema na si Andres Reyes Jr., 75 taong gulang, career judicial officer at nagsilbing trial judge ng halos 12 taon. Naglingkod din bilang Associate Justice ng Court of Appeals bago naging Presiding Justice sa CA at italaga sa Korte Suprema. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Makakasama ni Reyes ang dalawa pang miyembro ng ICI na si dating Department of Public Works and Highway Secretary Babe Singson na kilala sa kanyang good governance at anti-corruption program bilang pinuno noon ng DPWH. Tatayo ring miyembro si Rosada Fajardo, isang certified public accountant at country managing partner ng SGV and Company, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. Titindig naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang advisor ng komisyon. Napabilib ng alkalde si Pangulong Marcos nang bumisita ang presidente sa Cordillera para inspeksyonin ang mga flood control project doon. Pinatunayan niya ng alkalde ang pagiging investigador. Matatandang halos 4 na dekada rin sa hanay ng pambansang pulisya si Magalong. He was the one who wrote the seminal report on the Mama Sapano incident. And that was immediately that gave me, that's when I came to know of him and saw that he has integrity. And then again, when I went to Baguio, meron na siyang, being a good investigator, he had a very, very detailed, very good report already. So he's been working on this for a while. So marami siyang mako-contribute. Direktiba ni Pangulong Marcos sa ICI. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Kaya sabi namin, bilisan na lang talaga ninyo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na magiging independyente o hiwalay sa politika ang komisyon. Siniguro rin na hindi makikisawsaw at hindi papayagang maimpluwensyahan ng ICI. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc. But we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Bukod sa pangunguna sa investigasyon, may subpoena power ang ICI, kapangyarihan na magrekomenda ng isasampang kaso sa individual o grupo at magmungkahi ng reforma na pupuksa sa korupsyon. Glazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.